morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Trop. So parang nung nakaraang mga araw, ang problema natin ay puro ulan. Ngayon naman ay puro init, no? Sabi nga dun sa isang balita na panood ko, hindi na daw mababago talaga. Ito na yung ating panahon ngayon. Pabago-bago yung klima. No, kaya naman yung ating mga halaman, lalo na yung mga maaarting panghalaman natin, pati na rin yung mga high valued, no, yung mga mahal. Siyempre ingatan natin ang gusto yun. So, parang kailan lang rin, no? Etong heliampora natin dito sa baba. Naputol yan nung daga na dumaan dyan, o higa, o hindi ko alam kung anong ginawa niya. Ngayon ay tinutubuan na uli ng new growth. Ayan. So, pagka ganyan mga pangyayari sa growing area, no, nagiging attention ko talaga ay napupunta dyan. Kasi may natututunan ako kahit na dito sa mga unfortunate events na halimbawa, ito nga nabali, nakikita ko na meron pala akong may matututunan pa. Nakala ko sa Venus flytrap lang to, hindi ko na malayan, halaman rin tong heliampora na kapag natanggalan ng new growth ay tinutubuan din ng mga mas maliliit na mga tubo or new growth nga, no? Growth point. At napansin ko lang na hindi naman ganun kabilis, pero at least, no, mas marami siyang new picture na nilalabas, no? At ito pa yung iba nating mga heliampora dito, ay marami na ring mga new growth. Samantalang pinropagate natin ito nung nakaraan, di ba? Pati na rin yun yung heliampora minor dun sa dulo. But anyway, kaya ako nandito sa taas para magtanim ng order, no, or mag-repot ng order. At may hinihintay rin ako ngayon na binili kong halaman, common na halaman, which is yung Piliformis. Trachy yata yung na-order ko kung hindi ako nagkakamali. Pero obserbahan pa natin. Pag ang Piliformis kahit nasa full sun ay hindi re-red, no, ay syempre ang pangalan nun ay Trachy, no? At makikita mo naman yung difference ng Trachy sa Piliformis red kapag ang kanyang mga leaf mas matataba, no? Ang Piliformis red ay pastulis, no? Samantalang ang Trachy medyo matataba yung kanyang mga leaf. At yung mga propagation dito ni Mrs. medyo nag-strike na, kaya tayo po ay natutuwa at may nag-strike na rin. At eto na yung mga iba pang mga propagation. Marami pa rin magaganda at malalaki. At ito yung mga typical na seed grown. Diba? Ang daming nangitim. Pero marami ring gumanda. Ayan, normal sa halaman yung nangingitim yung mga old traps. No, dahil na-acclimate nga siya. So masasanay uli siya sa bagong pagtanim mo sa kanya. Magpo-produce na naman sila ng new network of roots. Kaya for sure mangingitim yung mga old traps niya. Pero yung mga susunod na mga growth niyan acclimated na uli doon sa medium na pinagtaniman mo at sa area kung saan mo siya nilagay. May mga nasisilip ako dito ng mga magaganda. So anyway, ito na rin yung ibang mga plants na inilagay natin dito. Ito yung isa sa mga pinakamahal na halaman nilagay natin dito. Itong Truncata ex Edwardiana na ngayon ay walang picture na maayos dahil kalilipat ko lang nung isang araw sa kanya dito. No, pero nag-produce agad ng new growth at tinoobserbahan ko kung mas healthy ba yung new growth niya ngayon or mas healthy nung nandun siya sa kabila. Pero ganun pa man, umaasa tayo na mas magiging maganda yung mga picture na tong mga to dahil mas may araw na. Mas nakita ko nga yung Bicol Carata na seedling ko biglang lumaki dito sa lugar na to. Siguro dahil, no? Tingnan natin ito. Yung Bicol Carata na maliit. Ngayon ay medyo nagpo-produce na ng mga malalaking mga
malalaki no kaysa dati. Hindi naman sobrang laki. Ayan. Naobserbahan ko nga yung pangs niya. Inaabangan ko. Okay, may mga may maliit na pangs. Hindi ko na ma-zoom ng gusto pero maniwala lang tayo na Bivelterata to. Ayan, na maaaring tinatawanan natin ngayon yan pero baka hangaan natin pagdating ng araw dahil sa magaganda niyang mga feature. So, ayan. Meron din tayo dito yung mga seed grown na mga mirabilis natin. Ayan, hindi ko muna ito ibebenta siguro. Wala pa naman rin nagtatanong. No, hintayin ko muna baka may maglabas ng kakaiba dyan eh. 'Di ba? Mas maganda i-propagate natin yung paramihin. So, ayan. Ang pwede kong i-share sa inyo ngayon bukod sa ayun nga, no, yung mainit, no? Pagka ganito nga, ito pala, maganda, mai-share ko sa inyo. Pagka biglang init, ano kayang magandang gawin? Diba, ulan na nakaraan, tapos ngayon biglang init, no? Kuya, pwede na ba nating i-water tray ito? Kung nakalagay sa mga smaller planter, yung inyong mga halaman, like yung, ano ba kaliliit? Ito. Ayan, ganito kaliliit lang. 3x3, pababa, no? Lalo na yung mga 1.2 inches or 1.5 inches na maliliit, no? Mas maganda i-water tray nyo na kasi grabe, kahit na umaambon-ambon pa rin ngayon, yung init ngayon kakaiba, sobrang init. So pagkatapos ng ulan, problema ng mga ibang lugar ay baha. Ngayon pinag-uusapan na naman ngayon ay El Nino, no? So kung malalaki yung mga planter nyo tulad ko, sa tingin ko hindi pa panahon para mag water tray kasi para naman mas maging healthy yung medium natin, no, makaranas ng dry season. Pag nakakaranas siya ng paminsan-minsan na pagkatuyo, pero hindi naman tuyo-tuyo, at least moist, ay mas nagiging mapula sila at nagti-trigger ng magandang qualities ng mga traps, no? Mapula, bukang-buka, oh, ano tayo ng sample. Ayan, mapula, di ba? Ayan, bukang-buka yung mga traps. At kahit maliliit, and vigorous talaga yung mga traps ngayon pagka ganitong nakakaranas sila ng tapos ng sobrang araw ay sobrang ulan ay maaarawan sila. Talagang recovered talaga yung mga yan. Ayan, no? Naglalakihan na naman tong sunrise. Diba? Ngayon dahil nakatanggal rin tayo ng mga sheet, namumula na ulit tong mga bristle to text dentate. Itong mga Holland natin na to, no? So ayan. So ayan, pagka tag-ulan, no, kailangan obserbahan niyo yung mga halaman niyo pa rin, no? At ngayon napasok na tag-init, mas maganda rin talaga na magdilig kayo. Yung isang kakilala ko, thrice or 4 times pa nagdidilig, no? So bakit niya ginagawa yan? Syempre alagang-alaga yung plants niya. So tayo rin, no, pag naka-acquire tayo ng plants, no, siguraduhin natin na kinakailangan ng 4 times diligan dahil smaller planter and yung kanyang growing area ay bandang bubungan, no? 4 times siya nagdidilig. Ganyan din ako dati, kaya naiintindihan ko yung kanyang mga ginagawa. So may bisita pala tayo ngayon. So bago magtapos yung video natin, ayan, nakahuli na naman tayo. So ayun, no, napaka-aggressive, no? So ayun sinasabi ko na lagay nyo lang ng mga traps kasi yung mga ratatouille na yan hindi makakabuti sa mga halaman nyo. Kung may alaga pa kayong mga tulad ko ibon, naku, laking problema yan. Nakakaawa talaga. Ako naaawa nga ako, ayokong saktan yung mga ganyang mga hayop, kaya lang isip ko rin ako rin yung piniperwisyo. So kaya kailangan gawa natin ang paraan yan. So anyway, sana may natutunan kayo sa maikling video na to.
no? At kung may mga katanungan kayo, i-message nyo lang kami at kami ay sasagot, no? At yun lang, sana ito pala, sa panahon pa lang ngayon, mabilis rin na tutuyo yung medium nyo. Yung mga new propagation nyo, idiligan nyo ng madalas. Kung hindi man, lagay nyo sa medyo shaded. Ayan. Kasi masasayang yan. Tingnan nyo, napakaraming growth. At kung pababayaan nyo lang, masasayang lahat yan. No? Kumbaga, new propagation na. Masasayang at matutuyo lang. So, ilagay nyo po yan sa mga partially shaded na lugar. No, at hanggat maaari medyo malamig, no. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.